Araw po sa ating lahat. Ating paksa po na yung araw na ito ay kaugnay po itong napaulat na di umano merong isang grupo na in the gist, no? Sa paraan na di umano parang nagsosurvey pero nagtatanong kung ano ang kanilang preference o kung sino kanilang iboboto given the chance na eto na ang eleksyon. Pagkatapos po ay kinukuha kung ilan sila sa pamamahay kung nalaman na kung sino ang kanilang boboto. Basically, ang inyo din po ay nagkaroon ng pagkakataon o karanasan na maglunsad ng isang survey, no? Pero meron pong mga kaakibat, may kasamang issue yan. No? Meron tinatawag na guide, no? O format sa pagkuha ng tinatawag na output o sa survey result. Meron pong issue, halimbawa, kung ito yung mga issue na ating kinakaharap ngayon, sino sa mga susunod ang inyong napupusuan o sa palagay ninyo na higit na makakatulong para makaresolba sa mga nasabing issue. Ganun po ang format. Hindi yung tatanong na lang basta kung sinong gusto nila, pagkatapos kukunin yung bilang ng kanilang pamilya o kung ilan ang nakatira sa isang pamamahay na yon na nabanggit. Kapag nakuha na yung kanilang voting preference o kung sino ang kanilang iboboto kung sakali na yun ang eleksyon. Basically, sa tingin ko po ay hindi ko ganun ka reliable o hindi yung makatotohanan o sabihin natin epektibo o totoong resulta o pulso ng tao ang ating kinukuha. Kundi para na tayong nag-head count, no? Para na tayong nagsusukat o inaalam kung ilan ang ating mga magiging boto sa isang lugar. Ito po ay hindi healthy sa demokrasya. Mukhang kung titingnan mo, para na rin itong early electioneering offense, no? Vote buying in a way. So anyway, we have yet to confirm that. Sana ay wag naman. Wag natin dungisan ang sagradong demokrasya o karapatan na bumoto ang ating mga mamamayan kung sino ang kanilang napipisil o napupuso. Hindi dahil na-influence sila sa kinang pera o sa mga paninira o mga fake news. No? Ingat po tayo. Isa po mong paksa na gusto ko mabigyan ng maikling pagtalakay. Ito po ikaunay ng isang FB post na kung saan ay tinuligsa o parang minaliit, in-undermine, no? Araw bang hinusgahan ng isang kandidato na di umano kulang ho sa exposure o sa karanasan. At yung kanyang pinupost dun sa artikulo niya ay yung daw isang visionary or merong malinaw na pananaw o pangarap o bisyon, no? O programa para sa tinatawag na pamumuno kung sakaling bibigyan sa pagkakataon para mamuno bilang mayor. But then again, let's put this way, no? Klaro po natin yung punto ng karanasan sa paglilingkod. I want to be specific, no? Sa artikulong nabanggit po ay nabanggit po na si Vic Angeles na may-ari po ng Northern Bridges Construction Company, isang kilala at legit, no, lehitimong construction business na nag-ooperate sa loob ng almost 37 years, no, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ito po isang credible at mapagkakatiwalaan at sabihin na nating proven and tried and tested sa kanilang paggawa ng anong mga infrastruktura o daan, drainage o building man lang yan. So, I don't think there is an error or sabihin natin parang hindi maganda o sabihin natin na hindi ito makakatulong kung sakaling tatakbo bilang mayor. Ano ba masama kung magkaroon po tayo ng isang negosyong legal at yun po ang ating kinabubuhay at pinagpapaaral sa ating mga anak? Kesa naman po tayo ay walang negosyo o maasa lang po tayo sa politika o ginawa nating hanap buhay ang politika. You know, there's nothing wrong to be a businessman. No? At sabihin natin wala siyang karanasan sa panunungkulan, meron tayong malaking pagkakamali doon. Sabi nga ni Og Mandino, do not underestimate your enemy. Ibig sabihin, huwag tayong maging complacent, huwag natin maliitin yung kalaban. You know, mind you na yung karanasan sa paglilingkod, dalawang dalawang anggulo o definisyon o pananaw kung
ano ang dalawang uri ng karanasan sa paglilingkod. Una po yung direkta, o yung ikaw mismo, nahalal ka, naglingkod ka, you have that service record or experience, exposure as a public servant. No? Pero yung sa lagay po ni Kuya Vic ay siya po ay naging katuwang, asawa. Hindi lang kaibigan, hindi lang kasama sa bahay, kundi kasama niya sa pagbalangkas ng mga programa at bisyon para sa Tarlac City. Mind you, contractor po siya. In a way, nakatulong pa nga po kay Mayor Cristion sa kanyang mga nagawang mga unprecedented accomplishment tulad ng hospital, first Tarlac City General Hospital, first gymnatorium na ganun kalaki, no? State of the art, no? Class A, ika nga. At saka po yung tinatawag na dialysis center na dating 7-Eleven na kumikita isang tao. Na yun, mas maraming tao na nakikinabang, lalo na po yung mga nag-undergo ng tinatawag na dialysis treatment, no? Session. Mahal po yun. Malaking tulong po yun. Malaking kaginawaan para po sa ating mga nag-undergo ng dialysis treatment. Sa mga bagay po yun, lalo na sa usaping infrastruktura o yung mga paggawa, pagpapatayo ng mga building, drainage, flood prevention, linya po ni Kuya Vic yan bilang kontraktor, no? Sa matagal na panahon. In short, malaki ang kanyang ambag, malaki ang kanyang partisipasyon. Hindi lang niya dahil kasama, asawa po niya yan. Lahat ng problema ng lungsod, kanilang pinag-uusapan pagbukas ng umaga, kahit sa pagtulog, galing sa opisina yan. Sino ba ang kanyang katuwang? Sino ba ang kanyang kakwentuhan? Araw-araw, gabi-gabi. Kundi ang kanyang butuing asawa. With that, sabi nga nila, behind the success of every woman is a man. And that man is Vic Angeles. Being a contractor, exposed sa construction issues o tinatawag na pagbalangkas, paggawa ng mga makabulong proyekto. No? So, huwag nating maliitin po yun. Mas gusto ko na nga po yung kung ganun na siya po ay may sariling hanap buhay, hindi aasa sa kaban ng bayan. No? Gusto ko na nga po yung ganun kesa sa isang tao naman hindi mo alam kung saan nakatira. Hindi mo alam kanyang tirahan. Paano mo mapunta? Tuwing eleksyon mo na nakikisa sa paramihan ng tapo rin. No, hindi mo naka-ubilo. So, without, huwag po tayong palilin lang. Huwag po tayong aanad o po tayong susunod o pagogoyo sa mga tinatawag na paninira, no? Fake news, yung half-truth. No? So, ingat-ingat po tayo in the coming days after this Yuletide, Kapaskuhan, pagkatapos po ng New Year. Ay naku, bakbaka na yan. So ingat po tayo, maging mapanuri. No? Always check and verify the facts. With that, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating usapang politika, negosyo at iba pa. Patapos na po yung taon. We would like to get this opportunity to use this opportunity ng pagkakataong ito ay nais po namin ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagtangkilik sa inyong lingkod. Hindi po tayo perfecto, hindi po tayo tinatawag na unblemished or untainted. Pero hindi mo tayong pagkukulang. But at the end of the day, kapag kapaanan ng manaliit na tao, masang Pilipino, count us in. Makakaasa po kayo na inyong lingkod po ay taus-puso ang aming paglilingkod. No? Walang kinikilingan, yung totoo lang po. Huwag po tayong padadaan sa mga matatamis na dila. No? Lahat yan ipapangako. Ingat po tayo. Mga fake news, mga half-truth. With that, maraming salamat po and God bless.